Isang magandang araw po sa ating lahat. Share ko lang po ang aking school form 9 o SF9 for this school year 2023-2024. Background lang po, ang school form 9 na ito po ay matagal nang ginagamit sa Concepcion Integrated School kung saan po ako nanggaling, and as of now this school year wala naman pong naging problema, kaya confident po ako na wala masyadong magiging aberya at sana makatulong po talaga sa inyo ang aking SF9. Para po sa requirements, ang requirement lang naman po sa SF9 ay yung ating Microsoft Excel 2010 app. Ibig sabihin, yung date po ng ating Microsoft, magagamit po kasi tayo ng macro, ay nakakabasa lang po ay ang 2010 na version hanggang pataas. Alam ko naman lahat po tayo ay naka-Office 365 na, kaya kayang-kaya na po ng ating mga computer ito. Sige po, simulan ko na po. Para sa ating SF9, ito po ang itsura ng ating school form 9. Bali, isa-isahin ko po muna ang mga sheet o features po nito. Dito po sa unang sheet po makikita ang information. Dito po natin ilalagay yung name, LRN, age, school year, sex, grade, section, advisor, principal sa ating SF9. Then, listahan ng bata. Sa SF9 final, makikita po natin dito yung final na SF9 na dinidistribute natin tuwing end of school year. Okay po. Baliktaran po ang mangyayari nating print dito sa end of school year. Then, sa SF9, ito po yung half na papel na dinidistribute natin every quarter. Kung mapapansin nyo po, movable po yan dahil kung nirequire tayong mag-submit o gumawa ng homeroom guidance, pwede naman po. Meron din po itong homeroom guidance checklist. Mamaya, i-share ko na rin po kung paano ginagamit. Pero kung hindi naman po ipiprint, move nyo lang po itong blue na line papunta dito para ito lang po ang mapiprint, yung SF9 na i-distribute natin. Okay po. Then, create report card. Sa create report card, dito lang po tayo pipili ng pangalan ng bata. Itong cell na lang po ito yung kiklik. Lalabas po dyan ang listahan ng mga batang na-encode natin sa information. Sa Q1, Q2, Q3, at Q4, dito po tayo nag-i-encode ng ating grades mula sa ating card o mula sa ating class record. Pwede po siyang manual, pwede rin siyang copy and paste, pero make sure po natin na value ang gagamitin nating pagpipaste, dahil ang naging problema noon sa Excel, dahil nga po kung nakopy lang natin, merong mga point na nakukopya na kapag nag-average po si general average ay hindi po siya nagbabangga. Okay? Kaya po ang naging solusyon ko noon ay encode din po ang final grade based sa ating class record, para po okay po sana kung babasahin dito sa Q1, Q3 at Q4 ang grade. Yun nga lang po ang nagiging problema kapag nag-encode tayo dito sa 1, 2, 3, and 4 ng data, nakikita natin whole number po siya, pero sa background nun may decimal point na binabasa, kaya pagdating sa final grade po, nag-iiba yung average ni bata. Doon po tayo nagkakaproblema. Kaya ang ginawa ko po ay minanual ko rin naman po ang final grade para sigurado at tama pong whole number ang ating nakukuha. Okay po. Sa summary, wala lang po tayong gagawin dyan. Lahat lang po ng information, data, simula first hanggang final grade ay mapupunta po dito. At ito rin po siguro yung magandang gamitin para sa reading, dahil hindi na po natin kailangang basahin yung card natin, dahil kung ano naman po yung lumalabas sa card,
Yun din naman po yung nandito sa summary. Kaya kung may mali po sa summary, may mali tayong encode sa card o dito sa ating Q1, Q3, Q4. Ang pagbabanggain lang po sana natin kung hanggat maaari yung ating class record na main na pinagkuhanan natin ng grade at itong summary sheet na pinag-encodean natin. Okay po, yun lang po sana kung maaari. Pero nasa sa inyo naman po kung paano kayo nag-read. Okay po, sige po, simulan ko na po. Syempre, pupunta po muna tayo dito sa information. Kung may listahan na po kayo ng learners, mas maganda dahil ika-copy and paste nyo na lang po. Halimbawa, ako may listahan ng learners. Make sure po na naka-surname, first name, then middle name or middle initial. Depende po kung paano natin ito gagamitin. Pero sa akin po kasi ay middle name, kasama ang middle name para buo. Then, kakopy ko lang po ito, Control C. Punta po ako dun sa aking SF9. Then, paste value. Ito pong 1, 2, 3. Laging paste value lang po ang gagamitin. Then, sa girls po, punta po ako ng girls. Yan. Ito pong mga batang ito ay estudyante ko last year. Yan. Para, for the sake lang po ng discussion. Yan. Yan po, nakalagay na po yan. Then, kung may list din po kayo ng LRN na hiwalay, pero lahat po ng information ng bata ay makukuha natin sa SF1. Okay po. Control C po ulit. Then, punta po kayo din sa inyong SF9. Copy, paste, value. Yan. Master list po ulit. SF9. Sa girls naman po, value. Ito lang naman po yung gagamitin natin. Yung age, pwede natin itong kunin sa ating SF8 o yung ating nutritional status. Sige, check ko po. Yan. Last year naman po ito. Nutritional status. Yan, dito po natin siya makukuha yung age ni bata. Pwede, ito na lang po yung kunin natin. Girls hanggang kay halimbawa po ito. Yan. Sa SF 8 ko po kinuha yung age. Yan. Halimbawa, face value lang din po. Then sa girls, na siya. Yan. Ito po. Yan. Kapag na-paste value na po natin, yan lang naman po yung mga kailangan nating data. Ito ay mula yung name, LRN, tsaka age sa SF8. Itong name at LRN sa SF1 po natin siya pwedeng makuha. Sa part na po ito, pwede na po natin siyang i-drag down. 2023, 2024, ang male, then grade 3, section mapag punyagi. Sa advisor name po, dapat po capital letter lahat ang inyong itatype. Bakit po? Dahil pinipirmahan po natin ito. Ganun din po sa pangalan ng principal. Caps lock po. Then highlight lang po natin. Then drop down lang po. Drag down. Mapapansin nyo po, nagbago ha. Check nyo po itong school year. Baka malito po kayo. Dapat ang gawin lang ay copy cell. Para hindi po siya magbago. Kasi nag-continuous po ito dahil number.
pwede lang pong ganun natin, control C lang po, then dito tayo sa baba, value lang din po, palitan lang natin to ng female, then drop down lang din po ulit, yan. Yan, kung mapapansin nyo po, naka-continuous po siya. Yan, baka hindi po natin mapansin at mai-print natin, ang school year natin ay umabot na kung anong number. Ka-copy paste lang po natin. Ulitin lang po natin kung nawala, highlight, then drop down. Then, itong side na to, copy cell lang po ang pinutin natin. Magka-copy lang po siya. Once ma-enter nyo po ang mga information, huwag po kayong matatakot dahil wala pang lumalabas dito sa SF9 final at SF9 na ito. Kasi pupunta po tayo sa create report. Dito po tayo pipili ng pangalan. Yan, lumabas na po, di ba, ang mga pangalan ng bata natin. Pipiliin lang po natin. Lalabas na po dyan. Lalabas na rin dito sa SF9. Yan, dito. Yan. Ganun din po sa SF9. Mapapansin nyo po, nakalabas na rin po siya, pangalan ng bata, information, dito. Then, kung gagamitin na po ang homeroom guidance, ganun din po, automatic na rin po siya, na may pangalan na si bata, si teacher, section, then, mode of modality, papalitan lang po natin, the school year. Then, okay na po. Dito lang tayo pipili ng pangalan ng bata. Then, after po nun, pwede na tayo mag-encode ng grades. Kung mapapansin nyo rin po na naka-encode na rin si LRN at si name ni bata sa bawat cell ng quarter. Yan, nakalagay na po siya. Ganun din sa pangalan. Ang suggestion ko po, kapag may transfer in kayong bata, sa dulo na lang po natin ilagay para hindi na rin po tayo magpabago-bago ng ating SF9. Ganun din sa ating mga class record. Para match po si class record at si SF9 kasi para hindi rin po tayo malito sa pagbibigay ng grades. Kaya maaring sa dulo na lang ng class record natin ilagay. Kapag ganito po, pwede na po tayo mag-encode. Halimbawa, meron tayong class record. For example, ang class record ko po ay AP. Di ba po? Sa class record natin, meron tayong summary of grades para sa intermediate at yung banig naman po para sa primary. Pwedeng dito na rin po sa class record na pinasa ni teacher. Mapapansin nyo po kasi ito ay formulated. Okay po? Kaya kokopya. Pwede naman natin kopyahin. Pero ganun pa rin po ang paraan. Values. Yan. Itong 1, 2, 3. Value po ang ating ilalagay. Mula po ito sa class record value po. Kasi kapag formula po at hindi tayo hindi naman din po binabasa kasi may formula po siyang binabasa. Pag yes to all ka, yan, magkakaproblema kasi hindi nga po siya nababasa. Nag-iiba. Okay po. Ngayon po, ganun lang po. For the sake of discussion po, meron na po ako ditong naihandang SF9 ng mga bata ko na ilagay ko na po ang first quarter, second quarter, third quarter, and fourth quarter. Okay po, sa Q1, balik pala tayo dito. Yan, pag na-encode nyo na po, halimbawa na ilagay nyo na lahat ng grades, mapapansin nyo din po na may nag-yellow. Para saan po yung nag-yellow? Mamaya, pakita ko po. Pag nag-yellow po, ibig sabihin, meron bata kayong bagsak or hindi na-meet yung standard na 75. Para ma-aware din po kayo na may bata kayong nabigyan ng 74. Para rin na kikita o na-monitor natin kung sino yung batang nanganib ng quarter na yon, kaya may yellow. Ngayon naman po, kapag lagpas, halimbawa, nadudot nyo, 840, 84, nagbo-blue naman po siya. Indication po na lagpas sa 100 ang inyong na-encode.
Okay po, wala naman po sigurong batang nakukuha ng 100, okay, 84. Yan. Pag yellow po, ibig sabihin mababa, below 74. Pag red po, above or 100 and above po ang inyong nailagay na score. Dito po sa MAPE, hindi ko rin po siya average. Ibig sabihin, kailangan nyo rin pong dutdutin or i-manual encode. Kasi po, minsan, dito rin tayo nagkakamali na yung formula na gawa natin para ma-check din po natin. Kaya manual edit po natin. Ngayon, may makikita po kayo ditong rank. Okay? Actually, hindi ko po talaga malaman paano malalabas yan. Pero, para gusto nyong makita yung rank ng bata, dito sa dulo na lang po, sa ESP, sa pinakalas, lagyan po natin ng 0, lahat ng blanco, para magka-0 po siya. Hindi naman din po siya makaka-apekto sa grades ng mga nasa taas, dahil 0 grade naman din po siya, at hindi rin siya lalabas. Dahil wala rin naman po siyang pangalan. Para lang po may mabasa. Ngayon, lalabas na po kung sino yung inyong rank. Halimbawa sa akin dito, rank 1, si Corpus. Makikita ko po siya. Nakaranking ka na po. Kita mo na kung sino yung top 10 mo or yung ano mo. Tawag dito. Magagaling na bata. Okay po. Dito po, ganito po yan sa encoding. Parehas po yan ng 2nd, 3rd, 4th. Okay po. Then, dito naman tayo sa attendance. Ang attendance po ay simula August hanggang October, 3 months po. Yan. Sa 3rd quarter hanggang April. Pero, tignan po natin kung ano. Pwede naman din po natin galawin. Pero, sakto naman din po itong 2nd quarter natin na November, December, January. Pasok naman po. Sa attendance, ang ilalagay lang po natin dito, number of school days. Halimbawa, sa August, meron lang tayong 15 days. Tapos, 20 days. Tsaka 22. Example lang po ito ng August, September, and October. Ngayon, pwede na lang po natin siyang i-drop down para meron na po tayong date. Ang ilalagay na lang po natin dito sa kabila ay ilang araw umabsent si bata. Halimbawa, 0, 1, 2, 3, 0, 0, 0, 0, 1, 2, 3, 0, 0, 0, 0. Mapapansin nyo po, automatic na babawas na po sa present days yung ni bata, days. Okay, attendance niya. Ganun din po dito, 0, 1, 2, 3, 4, 0, 0, 1, 1, 1, 2, 0, 1, 1. Ganun din po dito, 1, 2, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1. Okay po, yan, mapapansin nyo po. Ganun din po sa girls, pwede natin gawin yan. Then, pares lang naman po ang ginagawa sa boys and girls para mabilis na po. Then, dito naman po sa conduct, actually may conduct na rin po tayo. Makikita nyo po dito sa taas na AO equals 95, SO equals 89, RO equals 83, at NO equals 75. Si Excel po kasi ay hindi nakakabasa ng letters. Kaya kailangan natin ng numbers para ma-decode niya yung ating mga alphanumeric indicator po. Kapag AO si bata, ang ilalagay nyo lang naman po dito ay 95. 95, 95, 95, 95. Hindi po pwedeng hindi 95. Halimbawa, gusto nyo 96. Hindi po siya lalabas. Magre-red po siya. Ibig sabihin, hindi mali yung ginawa nyo. Okay po? Halimbawa, 88 gusto mo ilagay, hindi rin po siya lalabas. Magre-red din po siya. Maganda po, 95, 95, 95, 95. Dahil yun lang po yung binabasa niya. Or 89, 89, 89, 89, 89. O pwede rin naman kung ganito nyo gawin, kung para mabilis, o face value, tuloy-tuloy na po yan. Ayan. Ayan. Tapos bago-baguhin nyo na lang po based sa naging assessment ninyo kay bata. Okay po. Next. Dito po, okay na po ito.
Kumbaga, buo na, pag na-encode nyo po yan, buo na ang card niyo. Pansinin nyo, pag pinili ko po si Aringo, lalabas na po siya dyan. Punta ako ng SF9 ko, yung distribute, lalabas na po siya dito. Yan, may grade na po siya sa mother tongue. O, read natin, 84, 82, 76. Aringo, 84, 82, 76. 83, 85, 84. 83, 85, 84. 86, 83, 88. 86, 83, 88. Tapos 85, 84. Yan. 85. Saan? Ulit. Mape. 83, 88, 86, 85. 83, 86, 85. 83, 88, 86, 85. 83, 88, 86, 85. Then, ang ESP niya is 86. Oh, match po siya. Then, ang attendance po niya is perfect. Ang attendance po niya dito ay perfect. Walang zero. Ngayon po, sa conduct po, ang ibinigay nyo ay AO, 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 AO lahat. Tingnan po natin. AO lahat ang ibinigay nyo. Ngayon, pagdating naman po, kompleto na to, di ba po? O, nabuo nyo na. Dito, sa baba, lalagay nyo po, editable naman po yan. Kung mapapansin niyo, ito yung magiging MOV natin kapag nag-distribute tayo ng card. Nakatunayan na na-receive ni parent yung kanyang first quarter card. Kakat nyo po yan. Okay? Then, huwag nyo pong kalimutang first quarter. Isang gawaan lang naman po yan. Type nyo first quarter. Then, date, halimbawa, ay November 3, 2023. Yan. Isang gawa no. Kahit palitan nyo po yung pangalan ni bata, halimbawa, palitan niyo yung pangalan ni Barutila, hindi po siya magbabago. Fix na po yan sa form na yan. Po, yung grade lang po ang nagbabago at yung pangalan ni bata. Po, yan po yung ating half ng SF9. Ngayon naman po, kapag pinagawa ang ating homeroom guidance, ayan, si Ma'am Mabel, pumipirma, nilalagay na rin po dyan. Then, ito po, yan, grade 3, pangalan, automatic face-to-face. Yan, dito po tayo kikilos sa dulong bahagi, homeroom guidance. Sa homeroom guidance, meron po tayong indicator na DC, SD, D, NI, and NO. Ganun din po, number ang ating gagamitin para ma-identify ni Excel kung ano ang chechekan niya. Halimbawa, si bata, sa palagay ninyo ay nagpasa naman ng mga activity niyo ng homeroom guidance. Lahat ng 4-4. Kung ano yung average ng 4 para hindi tayo mahirapan sa grading, DC siya, ibig sabihin, dito sa grade niya, 100 siya. Lalabas po ay DC. Punta tayo sa create report card, hanapin natin si Aringo. Lalapunta tayo sa SF9. Sa checklist po niya, check lahat yung kanyang 4 at may grade siya ng DC sa homeroom guidance. Okay po, dito sa SF9 final. Ayan, may homeroom guidance grade din po siya. Kung ipapagawa po, kaya hintayin natin po ang abiso ni Ma'am Pastrana kung papagawa ang homeroom guidance. Pero kung hindi naman po, pwede nating i-move lang yung blue para pag nag-print tayo, pansinin nyo, kalahating bond paper lang ang ating ipiprint. Yun po. Then, back tayo, print. Then, ganun din po. Kung pala, hindi nyo na po kailangan din galawin, automatic na rin pong nalalagay dito sa pinaka-final yung ating card. Attendance, grades, then homeroom guidance, then, ito po, AO, average. Dito naman po, ang ano lang natin, gagalawin sa final ay yung room number at yung admission. Sa end na po yan. Isang galawan lang din po yan. Diba? Dahil grade 3 ako,
End of the fourth quarter, siya dapat ay eligibility for admission to grade 4. Grade 4 ilalagay ko at ano yung building number ko po. Then, okay na po. Yan. Ganun din po. Okay, tuloy-tuloy lang din po yan sa paggawa ng Q2. Ganun din po, grades, attendance, conduct. Then, kung may homeroom guidance na po, gawin po. Then, ito po. Ito. Then, Q4. Final grade po, kung ano ang average ng bawat subject, yun po ang ilalagay natin. Kasi dito po yan lalabas sa dulo po ng final grade. Yan. Dito natin siya ilalagay. Then, automatic po, lalabas ang remark kung passed or failed based sa naging assessment po o grade ng bata. Po, halimbawa, ilagay mo dito, sample lang po para makita, 75, 80, 88, 85, 80, 88, 85, MAPE 80 o 80, 80, 80, 80. Yan. Automatic na po, nag-average niya siya. Yan. Then, pag pumunta ka ng SF9 final, lumalabas na po yung past. Kasi, pasado naman po siya doon. Pero kapag, alimbawa, 75 siya dito sa AP, ay 74. Yan, bagsak siya. 74, failed. Lumalabas po siya. Okay po. Sa final quarter pa naman po ang gawa nito. Yan. Encode lang po natin yung final grade. Then, sa summary po, ito yung summary, mapapansin nyo po na buo na. Ayan. Ayan. Ito po yung itsura ng buong summary. Pakita ko lang po para makita nyo yung idea. Yan. Yan yung buong banig. Ibig sabihin, dito po lahat pumasok yung grades ni bata simula first hanggang third quarter. Pag pinrint nyo po yan, lalabas hanggang general average niya. Yan. Huwag po natin kakalimutang i-type yung region, school name, division, school ID, school year, at section ni bata. Then, sa lower part po, may dinagdag po ako dito para sa checking naman po. Makikita nyo yung pangalan ni advisor, validated and checked and validated by GL, grade level leader, anong date, then ni MT, ni master teacher, ni Ma'am Mela, o nung ating school registrar, at ni Ma'am Shirley Ann po. Si Ma'am, ito pong mga pangalan na tatlo sa gitna, tinatype po yan. Halimbawa, grade 6, Karen Salmo, natatype naman po yan. Then, si Wilfredo Santos. Yan. Ito pong submitted, automatic na po yan na nababasa ko sa inyong advisor at yung si ma'am principal. Dito rin po, nababago rin po yan kung mapapalitan or madadagdagan ang ating pipirmahan. Okay po. Then, ganun lang po. Tumatakbo ang aking school form 9. Sana po makatulong po sa inyo at makabawas kahit papano sa trabaho. Maraming salamat po sa pakikinig. Kung may tanong po kayo, maaari niyo po akong i-PM at willing naman din po akong sagutin ang inyong mga tanong. Salamat po ng marami.